Mga kababayan, rise and shine, 5:19 ng umaga. Nagbabalik po ang Panahon TV. Ang Panahon TV ay kabalikat ng sambayan ng Pilipino sa pag-unlad ng ating bansa. So sa puntong ito, public service announcements po ang hatid namin sa inyo. Unahin po natin ang anunsyo mula sa Department of Education o DepEd. Ang Department of Science and Technology Science Education Institute o DOST-SEI sa pamamagitan ng DepEd ay magkakaloob ng 2014 Science Scholarships para sa ating mga public at private high school students nationwide. Ang deadline po ng application nito ay sa August 23. Ang exam naman ay gagawin sa September 22. Available po ang application form sa Science Education Institute, 2nd floor Science Heritage Building, DOST Compound, Bikutan, Taguig City. O pwede rin sa DOST Regional Offices. You can also check out their website. It's www.deped.gov.ph. Ito naman po mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ngayong July 12 to 26, magsasagawa tayo ng logo making contest. Ang DSWD po yan para sa National Community Driven Development Program o NCDDP. Bukas po ang patimpalak para sa lahat ng mga college students nationwide po yan na may kursong Fine Arts. Inaanyayahan ng lahat na sumali dahil bukod sa gagamitin ng DSWD ang logo para sa national program, ang mananalong logo designer ay magkakamit din ng cash prize na worth 10,000 pesos. Para sa mga interesadong sumali, magkakaroon po ng orientation sa July 12 sa Kalahi CIDSS Building sa DSWD Central Office sa Batasan Complex, Quezon City. And for more information about the said contest, please log on to ncddp.dswd.gov.ph o pwedeng tumawag sa 952-0697. At bilang panghuli mula po sa Meralco, magkakaroon po ng maintenance operations ngayong July 5 to 6, 3:30 a.m. at 4:30 a.m. Ang nasabing maintenance operations ay dahil sa line reconstruction work along Dr. J.P. Rizal Street sa Barangay Santo Niño, Parañaque City. At mga kababayan, dahil nga po magkakaroon tayo ng operations dyan na maintenance, ihanda po natin ang ating mga pamaypay dahil makararanas tayo ng mainit na panahon. Gawa nga po ng mawawalan tayo ng kuryente pansamantala. Sa puntong ito, silipin na po natin ang lagay ng panahon sa selected Asian cities. Unahin po muna natin, dyan po sa Hong Kong, mataas po ang temperatura dyan. Meron tayong 28 to 32 degrees Celsius, habang dyan po sa Seoul, South Korea, mababa naman ang ating temperatura. Meron tayong 23 to 31 degrees Celsius. Moving over sa Hanoi, Vietnam, mataas ang ating temperatura. Meron tayong 27 to 33 degrees Celsius, habang dyan naman po sa Jakarta, Indonesia, mababa po ang ating temperatura. Meron tayong 24 to 29 degrees Celsius. Bilang panghuli, dyan po sa Phnom Penh, Cambodia, mataas ang ating temperatura nga asahan. Meron tayong 26 to 30 degrees Celsius. Habang dyan naman po sa mga magbabakasyon sa Ho Chi Minh, dyan po yan sa Vietnam, ma-enjoy nyo inyong strolling dahil mababa po ang ating temperatura. Meron tayong 24 to 32 degrees Celsius. At silipin na rin po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Hatid po yan sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Unahin po muna natin sa USA at sa Canada, mataas po ang temperatura sa Washington, D.C. Meron tayong 23 to 34 degrees Celsius at pinakamababa po sa Edmonton, Alberta sa bansang Canada. Meron tayong 12 to 19 degrees Celsius. Diyan naman po sa Europa, mataas ang temperatura sa Madrid, Spain. Meron tayong 22 to 37 degrees Celsius. Habang pinakamababa po sa Berlin sa bansang Germany. Meron tayong 14 to 24 degrees Celsius. Dito naman po sa atin sa Asia at sa Middle East, mataas po ang temperatura sa bansang Kuwait. Meron tayong 36 to 46 degrees Celsius. Habang pinakamababa naman po sa New Delhi sa bansang India. Meron tayong 28 to 35 degrees Celsius. At bilang panghuli, dyan po sa kontinente ng Australia and New Zealand, mataas po ang temperatura sa Melbourne. Meron tayong 8 to 13 degrees Celsius. At pinakamababa po sa Auckland, meron tayong 10 to 16 degrees Celsius. At mga kababayan, ngayong panahon ng bagyo, madalas po natin nababanggit ang Philippine Area of Responsibility o PAR. Ano nga ba ito? Panoorin po natin ang napapanahong kaalaman. Tinatawag na Philippine Area of Responsibility o PAR ang landmass o kalupaan at ang mga karagatang pinapanagutan ng ating bansa. Iba ito sa tinatawag ng teritoryo ng bansa. Di hamak na mas malaki ang PAR kaysa rito.
Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ang buong Philippine Area of Responsibility ay may kabuuang sukat na 4,497,165 square kilometers. Kasama sa boundary ng PAR ay ang West Philippine Sea sa West Area, Pacific Ocean sa East, Bashi Channel sa North, at Sulu Sea at Celebes Sea sa South Area. Ang PAGASA ay inatasang mag-antabay at maglabas ng mga weather bulletin kada 6 na oras sa posibleng pagpasok ng mga tropical cyclone o bagyo sa Philippine Area of Responsibility.